Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Matapos gantihan ni Tanggol si Divina, mabilis siyang nakita ni Ramon at ng iba pa. Agad siyang pinasakay sa kotse upang makalayo sa panganib. Habang tumatakbo ang sasakyan, bumalik sa alaala ni Tanggol ang insidente sa lalaking nakamaskara, ang taong nagsabing anak siya ni Divina. Dito nagsimulang pumasok ang duda sa isipan ni Tanggol. Baka nga si Bernard ang tunay na anak ni Divina at siya rin pala ang nagtaksil sa kanilang grupo. Samantala, sa isang madilim na kwarto, nakagapos si Ponggay. Nanginginig siya sa galit at puot. Hindi mapapatawad ang ginawa ni Bernard sa kanyang kapatid na si Dimples. Ngunit bingi-bingihan si Rocky Boy, malamig at walang awa ang tingin. Binalaan pa niya si Ponggay na mag-ingat sa mga salita. Ilang sandali pa, inilabas ni Rocky Boy ang patalim, handang gamitin. Bago pa man siya makapanakit, may narinig silang malakas na sigawan sa labas. Dumating sina Tanggol at sinamantala ni Ponggay ang pagkakataon para humingi ng tulong, ngunit agad siyang pinatahimik ni Rocky Boy. Sa labas, narinig ni Tanggol ang sigaw at agad sinimulan hanapin ang pinagmulan nito. Hindi nagtagal, napatunayan niya na naroon na nga si Bernard, ang taong kilala bilang Rocky Boy. Tinutukan siya ni Tanggol ng baril at sinabi na alam na nila ang totoo. Nagpapanggap lamang siya bilang anak ni Divina. Ngunit ngumiti si Rocky Boy at inilabas ang kanyang alas, a badge at litrato ni Ponggay. Hawak niya ang dalaga bilang bihag. Binalaan niya si Tanggol, isang maling galaw at patay na si Ponggay. Hinamon pa niya si Tanggol na barilin siya. Biglang tumalon si Rocky Boy pababa ng hagdan at nagsimula ang matinding habulan. Hindi alam ni Tanggol na may masamang plano pa pala siya. Sinundan siya ni Tanggol kasama sina Ramon at iba pang kasamahan hanggang sa makarating sa isang madilim na silid. Doon, inilabas ni Rocky Boy ang tear gas. Kumapal ang usok, sumakit ang mata at halos hindi na sila makahinga. Sa sobrang pag-aalala, binaril ni Tanggol ang pinto upang makapasok. Pagpasok na palibutan sila ng katahimikan at dilim. Unti-unting luminaw ang paningin ni Tanggol at doon niya nakita si Enteng, nakahandusay at walang malay. Sa gilid, duguan si Ramon. Nanlumo si Tanggol. Naitaas sa kanya ang katotohanan na naisahan sila ni Rocky Boy at isa-isa niyang inubos ang kanilang mga kasama. Samantala, kinausap ng abogado ang mga gerero at binasa ang nilalaman ng huling habilin ni Don Gustavo. Nang malaman ito, sumabog sa galit si Miguelito. Kalahati ng ari-arian ni Don Gustavo ay napunta kay Tanggol. Para kay Miguelito, hindi ito dapat mangyari. Sa presinto, sumiklab ang mainit na pagtatalo ni Rigor at Hector. Ang tensyon ay tumaas. Nagkaroon ng pisikal na sagupaan. Isang suntok ang bumasag sa katahimikan at doon nagsimula ang labanan. Sa kabanatang ito, nabunyag ang pagtataksil ni Rocky Boy, ang anak ni Divina at ang utak sa lahat ng pag-atake kay Tanggol. Napilitan silang makipaglaban sa dilim at maraming nasaktan, kabilang sina Ramon at Enteng. Kasabay nito, sumiklab ang galit ni Miguelito sa hatol ng pamana. Sa presinto naman, lumabas ang tunay na kulay ni Rigor at Hector at nagresulta sa isang mainit na sagupaan. Sa huli, malinaw na mas lalong umiigting ang laban. Hindi pa tapos ang gulo at mas mapanganib ang susunod na mangyayari. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Ayo.